So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. And ito ang unang request battle na re-reviewin natin ngayong taon. So shoutout kay Kenji mismo. Di ko alam kung siya yung Kenji na nandito sa re-reviewin natin. Hindi ko naman siya dun chinek Basta kung sino yung nag-comment, nag-request, sulat, reserve ng araw para i-review yung battle na yun. So I don't know if iisa lang sila na Kenji. So, big shoutout kay Kenji. So, RNC versus Kenji yung re-reviewin natin ngayon. So, ayun. Si RNC, first time ko siya makapanood. Pati si Kenji, first time ko siya makapanood. So, I think we should proceed na. Kasi, wala naman ako masyado pang sasabihin. Kasi pares ko silang first time mapanood. Then, yung mga past battles naman na na-review natin, yun, kagabi, no? Yung Poison 13 vs Saint Ice, kung napanood nyo. Sana napanood nyo, sana nagustuhan nyo. So, yun, game. RNC, Kenji. Nanalo si Kenji ng coin toss. Pinili niya mauna si RNC. Unang banat para kay RNC. Ambush 5. Pakinggan natin. Yo, game. Game. Di ako makapagsalita nung nakita ko yung lineup. Oo, mautal-utal. 7K lang yung hinihingi ko Ba't pa ako binigyan ng kulang-kulang? Kasi Kenji, di ba yung abnormal to? Pero buti na lang tol, inad mo ako, na-check ko yung profile mo. Ikaw si Kenji! Na nung last event ng BRC, daming palusot, kesyo. Hindi ka si Mrs. Pre, send siya. Pero nung nag-chat si Sir Site, si M-Site, sa mga naka-line up, same date, reply agad, game ya. Lame yak! Alam mo bang wala akong planong siputin ka? Tulad ng ginawa mo kay Stigran? Galing pang Lopez, Quezon yung tao. Tas bigla mong ininjan? Kaya ba't to binigyan? Seryoso? Kenji? Street fighter na gangster tas ako itatapat nyo? May linya yan na sobrang tapang ko. Pati liga. Pinapatakbo. Tapang! Tanong, kaya bang panindigan pinagrarap mo? Ba't nung tinesting ka ni RDB, di napalagto? Na nung tinesting ka ni RDB, di napalagto? Dito yon sa branded. Oo, binalasubas ng husto. Binalasubas sa pulo. Daig pa naghubo, di na kinayang magbida. Sa sobrang sakit ng nakamit, saktong 2 taon, kinailangang pahinga. At dito yun, di ba? Branded. Di sadyang napanood kita noon at hiling ko, sana ikaw manalo. Di dahil magaling ka talagang awa na lang bro, paano binastos? Uwi na lang ya. Talagang nakatay ka, Diyos ko. Ikaw maaalala sa katagana. Bawal naman damay sa pulo. Pwes, huwag mag-alala. Di ko yan trip. Walang mura, personals o real talk kuno. Pero masakit pa rin sa pandinig pagka sinasabi totoo. Kung nagbalik ka, babalik lang rin mga tromang sinasadista kamin. Kaya kumusta? Sugat ng kahapon ngayong sinasariwa natin. Kaya pa? Ano masakit? Na ba sa dibdib? Katotohanang nilalantad ng nilalahad ko? O mas masakit pa rin yung katotohanang extra ka lang sa binibida at tinatalak mo? Ito payo. Ang pait ng kabiguan, di lang nilalasap, tinatanggap bro. At kung pinagsisisihan mo yung nakaraang hinahangad mo, mas lalo dapat ngayon sa hinaharap mo. Kasi malatimdangkan to sa dakdakan. Oo, ganonin guess what? Iiskuran at tatalunin ka gamit lang ang fundamentals. Fundamentals. Tanggapin. Di mo na kayang sumabay, Kenneth. Hanggang dyan ka na lang.
Oo dyan, Kenneth, hanggang dyan ka na lang. Samantalang kasabayan ng layo na ng narating. Si Vitrum, nasa finals na. Si Deo, di na bading. Si JD, sa Bataan. Si C9 sa Bulacan, haligi na at pundasyon. Si Sequence Ultimate, inactive lang. Pero nire-respeto ng mga bago at nauna, Chong. Si Bagsik, sa big stage, nanalo na. Ikaw, talunan ka pa rin hanggang ngayon. Talunan ka pa rin sa underground hanggang ngayon, nandito pa. Kaya kung iyayabang mo ulit, yung Flip Top Tryout 2018, pakisagot, sino ka? Okay. So, una sa lahat, yung choke niya, syempre, akala ko nung una stumble lang eh. Pwede ko sanang palagpasin pero nasundan hanggang sa ang tagal na nung choke ni RNC. Pangalawa, yung mga angulo na napili niya. Ito siguro marami or karamihan kilala si Kenji, no. Pero sa mga sa ibang manonood kabilang na ako, siguro yung angulo na napili niya for Kenji is hindi ganun ka-impactful kasi syempre since sa underground league sila bumabattle, may mga hindi nakakilala. So ako isa ako sa mga hindi nakakilala kay Kenji. So para sa akin yung nagamit niyang angulo is hindi ganun ka-effective kasi hindi niya na-deliver sa amin or hindi niya na-deliver na convincing yung yung linya na yun eh. So isa yon. Pangatlo, yung writtens niya or yung ginamit niya na sulat dito is pwede kong sabihin na na pwede niyang i-apply din sa iba kahit hindi si Kenji yung kalaban niya kasi more on statements yung narinig ko na kumbaga hindi siya direkta kay Kenji. So yun yung mga napansin ko. So ayun, medyo bumaba yung ang ganda ng umpisa niya pagkaso naging pababa. So bumaba yung naging ender ni RNC. So yun, proceed tayo kay Kenji, tignan natin. Anong banat, Kenji? Yo, hindi daw ako umattend sa BRC. Kaya hindi ako naka-attend kasi nagka-emergency. Yung asawa ko, sinumpong yung hika niya nun. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan na ganun ang kanyang sitwasyon. Pag meron ka ng anak at sariling pamilya, maiintindihan mo na yung valid ko na rason. Pero kahit di ako pumunta doon, binigay ko kay Stigran yung budget ko sanang pumunta. Sa lahat ng hindi sumisipot, ako lang yung nakagawa. Motos game? Yeah. Sa wakas, nakabalik na ako sa battle rap at Motos ang muling nagbukas sa akin ng pintuan. Salamat Kuya sa itong halimaw ng bakbakan rap battle, muli mong pinakawalan. Kasing matagal akong walang laban, kaya pasyensya kung gutom di ko na matiis. Kaso bakit binigyan mo ko ng kalabang nakakawalang gana kainis? Kaya wala na akong magagawa pa, kundi kainin to ng mabilis. Kaya agad ko ring isinuka, kasi nga panis. Kaya please, RNC, Huwag ka nang mangarap pa na sakin makakasabay. Ako yung bus na puno, di ka sakin makakasakay. Bara ko ay pamatay, tawag dito pang pinali. Mabilis kang pinatay na parang si paano mo nasabi. Kasi walang silbi itong battle MC ng gapo. Mapapahiya ka lang sa audience. Malabo mo kung matalo. Malayo ating difference. Para kang nagsampa ng kaso tapos wala kang evidence. At finalist ka pala sa BRC. At estudyante ka ni Sir Deo. RNC, hindi mo kami maloloko. Alam kong isa ka sa mga estudyanteng chinuchupa ni Sir Deo. Kalaban ko namamakla. Kaya hayaan mong ipaalam ko sa'yo pinagkaiba ng ating halaga. Napiling gwapo ka lang. Ako gwapo talaga. Ako nagpapakahirap para may masarap na maisubo. Ikaw naghirap na kaya nagpapakasarap habang sinusubo. Kaya kung si Sir Subo, kaya kung si Tipsy D, yung tamod ni Looney na kanyang pinatalsik, magkaiba kayo ng senaryo. Ikaw naman yung tamod na sinipsip ni Sir Deo. May naalala tuloy ako sa flip top, putang baboy. Di ba nga bakla si Sir Deo? Siya boy. Yung kababuyan nyo, yung kababuyan nyo kahit lumayo kayo o sa ibang bansa magbakasyon, hindi na yan mabubura kasi nga nagbakasyon. At saktong tagagapo tong aking kalaban. Kaya naman pala, ginagaya niya si Invictus. Akata, Colorine ni Lanceta, yun ang kanyang bukang bibig.
Yung 3 battle MC na yon, ginagaya niya yung boses sapagkat hinahangaan niya at inibig. Kaya patunay lang na si RNC, 3 ang katinig. Life story mo sa MMK, masyadong mabagal. Sa akin may padala buhay mo nang hindi na magtagal. Kaya ano pang ginagawa nyo? Hagisan nyo na to ng puting towel. Dahil pag umabot pa to ng round 2, may mamamatay na walang bawel. Time. Okay, so props si Kenji, sa kanya yon, sa kanya yung round 1, bibigay natin sa kanya yon, pero kulang pa. So sana sa rounds 2 and 3 ma-showcase pa ni Kenji yung effective punchlines, effective setups. Pero sa linis ng performance kay Kenji yon, so it's a 7-6 in favor of Kenji. Kumbaga para sa akin, madapa lang ng konti or magkaroon lang ng stumble or choke si Kenji sa round 1, itatabla ko na eh. Ganun siya kadikit sa ganun kadikit yung performance ni Kenji sa sa performance ni RNC. Nagkatalo lang talaga sa linis ng performance kasi malinis yung kay Kenji, then kay RNC nagkaroon ng stumbles, chokes, 'di ba? Pero sa punto, hindi nagkakalayo 'di ba? May mga lines si Kenji na hindi rin ganoon ka-effective. May mga lines din si Kenji na pwede natin sabihin na sa iba maiba to, 'di ba? So, yun, hindi naman nagkakalayo, pero mas gusto ko yung timpla o yung latag ni Kenji dito. So sa kanya yon, it's a 7-6 in favor of Kenji. Pero ayun, sana mapanood ni Kenji to since siya yung nag-request. I don't know kung iisa lang sila, pero kung siya nga, sana mapanood niya to. And sana sa mga next battle, Kenji, mas makapaglatag ka ng maayos na setup, then effective haymaker references or mga angulo. So yun, andun na yung linis, andun na yung magandang boses, andun na yung magandang delivery. Siguro improve mo lang siguro yung delivery, no? Mas madiin pa. Tapos isip lang ng maging creative lang sa pagpili ng references na unique, no, na pangkalaban talaga. Hindi natin masabi na hindi masabi na pwedeng i-apply din sa iba, 'di ba? So ayun, pero sa iyo 'yon, Kenji, sa iyo 'yon. Round 1. Round 2. Yo. Game. Hindi ako chinuchupa ni Deo. Tsaka si Lanceta, tsaka si Invictus, mas matanda ako noon. Ay, mas matanda ako sa mga yan. Anyway, panay selfie bars. Grabe, ka-elibs na yan. Isang selfie bars pa. Selfish ka na yan. At kung yabangan lang ng achievements, sige, ako'y lugi. Wala ako niyan kahit isa. Samantalang siya, nakapag Taiwan, flip top, pulo, ngayon motos, tas kampiyon pa sa liga nila. Teka, kampiyon yan? Ang tanong, paano niya nakuha? Simple lang, magtayo ka ng sarili mong liga, tas sumali ka sa turna. Maduga, grabe mindset ng kuya, pang sensei. Kaya pala yung entry nyo 50 lang, tas pat money 10K. Abakupal ka, magulang na, madupang pa. Nagkampiyon siya. Atungal nang atungal pa, panay yabang, panay sumbat. Kesyo raw nauna siya. Ang kaso lang, naabutan ka. Paano makupad na batugan pa? 8 taon hanggang tahol at magmaktol lang alam. Ganun talaga, banong palaban. Ano't ano man, ikay. Kapos pa bos laos taos Kay kapos pa bos laos tapos kahon taob baon kachong kaya talo na naman. Ba't ka ba nandito? Gusto mo ulit mapansin ni Enigma? Tat di lang sa diga? Tat pinapakita? Halika dali nang makitang malinaw kung bakit nabidang sa ibay halimo bukod sa rima at tirang mabisa buo ang diwas sa linyang panira puno ng hiwagan di na makita sa wika pag pinagbasihan. Dugo sa sahig ng pinangyarihan. Doon nahalik yung pinagbalingan. Suot ng damit na pinagpawisan. Tanging saksi sa pinagharian. Di na mabilang labinang nabilang sa pila ng pinagkainan. Pinabalitan na tila bandilang. Di na dakila sa pinanggalingan. Samantalang to, wala pa ring nararating kahit nagpalit na ng nayon. Napag-iwanan na ng mga bago.
Paano? Panay balik sa kahapon. Araw-araw kung sariwain mga gintong alaala sa pag-aasam na pangarap niya'y muli pang matamasa siya'y nananaginip ng gising. Ya'y di na nga makatulog. He's living in his dream. Isa na yung bangungot. Malaking regret yan sa buhay mo. Pero tol, huwag kang magpapatangay. Alam kong maraming bumubulong sa iyong isip na magkakasabay, pero ang pakinggan mo sana yung magsasabing, tigil na dyan, sa kakaantay, pero kung desidido ka talaga, sige na, tuloy mo na. Pagpapakamatay, total na pako ka na dyan, sa nakaraan mong di na nagalaw. Respect the past, to build the future, but always mind the now. Yan paalala ni Sak, para sa ikabubuti mo. Isaksak sa iyong isip ng sa sintido mabaon. O di naman kaya, patunayan mo matigas kukote mo, at di ka believe sa kung sino ka ngayon. Ganun. Okay? So, syempre, bigyan natin ng props yung multis niya. Mahirap yon. Mahirap mag-isip ng mga salita na ganon. Yung katulad nun, yung mga basta yung mga multis, yung ano yung content, yung internals, mahirap mag-isip ng ganon. Props doon. Pero, na kulangan pa rin ako doon kasi inahanap ko yung pinaka punchline inahanap ko yung pinaka punto, inahanap ko yung pinaka momentum, effectivity, ayun, inahanap ko yun pero hindi ko napansin yun, hindi ko na ramdaman yung yung effectivity, yung punchline, yung set. Multis, yes, props doon sa multis, tang ina, mahirap yun. Isa ako sa mga natutuwa kapag nakakarinig ng multis. Kaya natuwa ako dun sa multis ni RNC. Pero, yun nga, may kulang sa mismong content. 'Di ba? And still, ganun pa rin. May mga stumbles, may mga stutter, may mga slip-ups, 'di ba? And, ayun, siguro, siguro masasabi natin na mas okay yung round 2 ni RNC compare sa round 1. Kasi sa round 1 may choke Sa round 2, stumble, slip-ups lang, stutters lang, 'di ba? Ayun, pero still, ganun pa rin, no? Yung round 1 niya, na hindi siya ganun kadirekta nakukulangan ako sa mga angles at references na ginagamit niya dito. Hindi talaga siya kumo-connect. Para sa akin, kung paano ko napanood yung battle, hindi talaga siya totally kumo-connect kay Kenji. Unlike kay Kenji, yes, na masabi ko na hindi rin nga ganun connected kay RNC, pero yan, since malinis nga yung performance, dun talaga nagkakatalo minsan. So, ayun, RNC. Ano ba? Sa next battle, siguro mas, katulad sinabi ko kay Kenji, mas maging creative lang sa pagpili ng angle na suwak talaga sa kalaban, no? Na mako-convince mo yung tao na totoo ba yon, maganda yung linya na yon, yung mga ganon. So, proceed tayo kay Kenji, pakinggan natin kung sino yung lamang. Pero yung masasabi ko lang, yung round 1 versus round 2 ni RNC, diyamak na mas malakas yung round 2 kasi mas nagpakita si RNC dito ng skills niya, which is yung multis, yung flow, diba? So, game. Round 2 tayo, Kenji. Yo. Uy, M-Site, kala ko ba 1v1 to? Ba't 2x2 magkamukha kayo? Yo, round 2 game. Okay, naku po nakikita RNC, natiwalag kaya naging RNC, naging BCs bilang battle MC kaya napalayo na siya kay JOD. Di ba ikaw na rin nagsabi na hindi ka sumusunod sa presidente, kaya paano ka naging BC? Kaya RNC, please lang, bigyan mo sana ulit ng oras si God. Yung pananampalataya mo yung... Ito, tulad nito, big sample na lang nito Ito yung ginagawa ni Kenji. Since sabi ko nga sa inyo, itong mga silang dalawa, hindi ko pa sila napapanood. First time ko sila mapanood. And yung comment ko kanina, since sa round 1 sa round 1 ni RNC, alam ko nag-comment ako lang since hindi ko pa sila masyadong kilala. Yung ginamit na angles ni RNC laban kay Kenji is hindi ganoon ka-effective kasi hindi nga ako, or karamihan siguro hindi familiar, 'di ba? So yung ganong angle is ineffective.
So, ito yung ginagawa naman ni Kenji ngayon, nagdi-nameplay siya, RNC, ang dami niyang laro, INC, JOD, BC, 'di ba? Ito mas makakakuha siya dito ng atensyon sa ganitong klaseng style or angulo, no? Kasi since hindi nga namin sila masyadong kilala. So, yung concept na maging sumilip ng ganitong angulo muna as reference, malaking epekto 'yon, malaking ano sa akin 'yon, malaking plus points ba? Kasi syempre yun nga, attention, makukuha mo yung attention ng nakikinig, ng nanonood, na baka may next pa to, baka anong next ano yung next sa ganitong reference mo, 'di ba? So mas mabilis yung puntos sa ganitong angulo since hindi pa nga sila ganun na-expose sa battle rap. Sa Motus. Sabi, hindi ka sumusunod sa presidente, kaya paano ka naging busy? Kaya RNC, please lang, bigyan mo sana ulit ng oras si God. Yung pananampalataya mo'y muli mong isagad. Kasi baka magsisi ka sa araw ng paghuhukom. Huwag mong gagayahin si Kibuloy. Dahil pag ginawa mo yon, mapupunta ka sa kadagat-kagatang apoy. Kasi ako'y sagrado kong lumaban, di lang to basta preparation. May kasama pang preparation. Kaya paano mananalo tong mukhang demonyong to sa alagad ng Panginoon? Amen po ba? Amen. At laking farm daw to. Kay Alice Guo, pwede siyang ihambing. Lumaki sa farm kasi dati siyang kambing na kulang sa lambing. Talagang kulang ka sa lambing at palaging nagtatalo pa kayo ng jowa mong tupakin. RNC, yun na sanang tanggapin. Hindi ka mananalo sa mga babae kasi nga win. Wait lang, may pumasok sa isip ko. Mukha siya ni Nego G no? Si Nego G na pag gymin mo lang yung si Nego G, mukha niya si Kenji. Kang kulang ka sa lamping at palaging nagtatalo pa kayo ng jowa mong tupakin. RNC, yun na sanang tanggapin. Hindi ka mananalo sa mga babae kasi nga win-won women. Paldogs, baka mapatapik ka na naman dyan sa dibdib. Kasi may spoken ka na namang narinig. Ayaw nga pala tinalo mo si Paldogs. Baka magribat na yan. Si Paldogs babae pero tinalo niya naman. Gagon, di mo ba alam na si Paldogs dating lalaki, nagpa-transgender lang? At alam nyo bang, napakinggan ko yung kanta nito. Sabi niya sa lyrics, ako ay nakakotse, dami kong babae, milyones aking money, parang si Manny P. Puta ka rin si masyado kang pabidan, di ka naman si Jollibee. Anong milyones kanyang money? Ipambili mo nga lang ng yosi, hinihingi mo pa sa mami mo at daddy. Gagi, yan napapala mo, kagigeng-geng. Ito yung mga rapper na wala namang baril pero sa lyrics bumibeng-beng. Palibasa, produkto ka ng rap type. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang doon, sabihin mo yan sa yung mentor. Total, doon lang kayo matatapang, mga keyboard warrior. Habang ako, pilat home ako sumampa. Talagang, abang ako, pilat home ako sumampa. Mapabattle rap o suntukan, pumapalagto. Tunay na hip-hop tong kaharap mo. Kala mo yata, laro-laro lang tong mundong pinasok mo. Gago, ang sarap mo tuloy sabihan ng welcome sa battle rap, tang ina mo. Di mo ba napansin na kahit pangit ka, hindi kita pinintasan? Kasi walang pangit sa mundo, ikaw lang. Joke lang, huwag ka sanang mapikon. Tapos na ako RNC, pakita mo na ulit kung gaano ka kabobo ngayon. Ayun, so 'di ba? 'Yun, ito yung best example ng sinasabi ko kanina pa, no? Ang ganda nung na kagamit si Kenji ng maayos na format ng way para mas tumama yung mga angulo niya, 'di ba? Kasi yun nga, ulitin ko lang din since parehas ko silang bago mapanood, no? Then, karamihan din siguro sa inyo is ngayon lang sila napanood. Then, syempre, kapag gano'n, ang tendency, yung gagamiting angulo is hindi ka magiging familiar kung meron mang past battle sila sa ibang liga. Since ito nga yung una mo una mo nga kasi, alam nga mag-effort ka na panoorin muna yung mga past battles nila bago mo panoorin to. Diba? Hindi naman sa gano'n. So, anong nangyari, mas nakakuha ng attention si Kenji dito kasi nakagamit siya ng simpleng angulo na makakakuha siya ng ng attention sa manonood na yun yung mga nameplay niya sa RNC, 'di ba? Marami
kalat yung mga angulo niya dito at dito siya naglayo, no. Dito niya nilayo yung sarili niya kay RNC na para sa akin ang ganda nun at direkta yung mga punto niya dito, unlike kay RNC na yun nga first 2 rounds napansin ko na pwedeng i-apply sa iba kahit hindi si Kenji yung kalaban. Unlike kay Kenji, nag-nameplay siya dito, RNC, BC, INC, ang dami, 'di ba? So para sa akin sa kanya lang talaga yun, yung sulat niya built talaga for RNC lang. Kaya ang ganda nun, ang gustuhan ko yun, sobrang classic nun at tsaka yung mga jokes niya, no. Underrated lang. Nakakatawa na makakarinig ako ng mga ganung jokes sa ngayon lang to, 'di ba? 2024. Pero luma na 'yun, 'di ba? Na walang pangat sa mundo, ikaw lang. Alam ko matagal ng joke 'yun, pero ang ganda ng pagkakalatag niya. So, mas nagustuhan ko to. And yun, 8-7 in favor of Kenji. So, pataas yung performance ni Kenji dito. Kay RNC naman, although mas malakas yung round 2 niya, pero sa pinakitang round 2 ni Kenji, kanya pa rin yun. So, that's 13 to 15, tama ba? 13 to 15, first 2 rounds, Kenji, round 3. Dami yung fake angles. Pero effective yan. Ano ba yung round 3 ko? Wait lang ha. Ayun. Alam nyo bang, round 3 na trivia muna tayo. Halata naman Alam nyo bang may kanta tong pangit? Title, Pogi Problem. Nax, hirap na raw siya. Wow, yung problema ng iba, huwag mo kasing problemahin. Pero wag kayo, may kamukha yan na artist. Nasa flip top. Moreno, rapper. Alam nyo kung sino? Sino? Nego, sabi niya. Pero ay, sabi ko lang, nakamukha ni Nego G, di ba? Medyo. Oo, medyo Acer. Mas kamukha mo yun. Pero si Acer, isa sa kilala sa scene na nagdo-double time sa battle. Siya naman, gumagamit ng iisang scheme sa dalawang magkaiba na battler. Yak! Yung nirepeat niyang scheme, sobrang senseless naman. Nagreference pa ng mga nagdaang pangulo. Di X na yan. Kunwari para sa mga kababayan. Pero sentence badang. Nakulong sa pag-ulit paano, pangalawang beses na yan. Nag-recycle ka ng buong scheme, di para kang si Duma. Segunda, mano ang figura, kadiri ang itsura, nalunok niyang lumunok ng nadura niya at sinuka, o nagawa niyang masikmura para lang masabi na halang nga ang bituka. Di lang nadali sa bibig, huling-huli ka sa screen, bistado yung scam. Paano? Paulit-ulit yung scheme, kalaboso sa pagsilip na malajeraya, pagkat common na ang gimmick ng mga pirata. Ulit, kalaboso sa pagsilip. Yan, kalaboso sa pagsilip na malajeraya, pagka-common na ang gimmick ng mga pirata. Tamang holos sa pagtitik para di magaya ng yang bobo manahimik pagkat di niya kaya. Yeah. Di niya kaya. At sige na, ikaw na nauna. Pero walang respetong makukuha kahit ikaw pa nauna. Hoy kuya, iba yung tumanda na sa eksena sa sadyang na luma. Okay. At sige, okay lang. Malayo binaya mo, sayang naman. Tsaka wala talaga akong balak umattend. Awa na lang. Tarlac ka. Yung kalaban mong di sinipot, Lopez Quezon. Pero tama yung sinabi mo kanina, binigyan mo siya ng retention. Dahil mabuti ka. Okay. Congrats. Yeah. Okay, so white flag. White flag na si RNC. Nego G tuloy. Sabi ko sana, white flag na si proceed tayo kay Nego G. Na mali tuloy ako. Proceed tayo kay Kenji. Yo, kakaiba din to no. Kung tayo fake choke, sa kanya real choke. Round 3 game. Ako yung matagal na nahimik. Nang dahil sa pandemic, karir ko ay lumubog.
Isa na ako dati sa tinatangkilik at sa battle rap ako nahubog. Rap battle scene ko, hindi lang dito sa Pinas. Nakabattle na rin ako sa laklakan sa Taiwan. Kaya RNC, wag kang piling veteran. Oo, bago lang ako dito sa Motus. Pero hindi ako baguhan. Kaya kanino ba dapat ako magkwento ng aking karanasan? O sige, sa'yo na lang. Malamang di nyo pa ako kilala kasi nung kayo'y nagsilabasan, yun naman ang aking paglisan. Kaya nung ibinigay ka sa akin ni Kuya M-Site bilang kalaban, agad akong nag-mine, wala nang atrasan. Kasi high school life pa lang, sanay na to sa bakbakan. Rap battle ang aking first love bago ako napaibig sa kantahan. O, kulang na kulang ba kaya di mo nakuha ng agaran? Mga Republican Teka lang, ito pa lang yung punchline, makinig ka. Kung bakit musika ng Republican yung ginamit kong referensya, simple lang, gusto ko lang patunayan na mas classic pa rin kaming mga veterano kaysa sa inyong mga bagong salta. Kasi pandemic rapper ka lang, kaya wag kang feeling old god na kapag 24 bar smart beats challenge ka lang, rapper ka na agad. Oh my god, o sige, kayo na magagaling, kayo na mahuhusay. Siyempre, kwento nyo yun. Kaya lang naman kayo nagiging magaling at mahusay kasi wala pa ako dito nun. Kala niya kasi kinakalawang na ako, kaya tinanggap niya tong laban. Gusto ko lang sabihin sa'yo ng harapan, hindi ako kinakalawang kasi ginto to ng underground. Kaya Kuya M-Site, hindi ka nagkamali sa pag-line up sa akin dito sa ambush. Ngayong nandito na si Kenji, ipakalat nyo na ang news. At sa mga nagsasabing kakambal ko daw si Nego G, nandito na ako sa Motus. O Kuya M-Site, hindi pa ba obvious na pag pinagtapat mo kami ng kakambal kong si Nego G sa YouTube, magkakatwin? 10 million views, ganun ba yun? Ano mga boss? Pasok na ba ako sa panlasa ng Motus? Tong kalaban ko kasi kulang pa parang Samji na walang lettuce. Habang ako, kompletos Ricados, kahit anong elemento ng battle rap ay kayang-kaya kong gawin. Kaya RNC, bago matapos tong round 3, meron lang akong sasabihin. Kasi nag-chat sa akin yung ka-agency kong security guard na pinahiya at nilait-lait mo sa 7-Eleven. Gago. Gagi. Lang. Yo, tinawag nyo kaming CQ lang, guard lang, mababang uri na trabaho. Yan inipon ko. Inaral ang 11 GO, nagsanay, nag-apply, hanggang umabot sa duting to. At ang sarap sa pakiramdam, na shotgun aking gamit habang binabantayan ko kayo. Habang ako, Si MC natatawa eh. Tarlac, dumayo para magtrabaho, labis kong mag-ipon. Kaya fuck 13th-month pay, pambayad utang ko lang yun. Ako'y Ilocanong, nakipagsapalaran, Kidron Agency ang pinasok, Motus kinalabasan. Sungao kininam RNC, nagalastakitam, kasla kalamadi, agdigdigos. At nag-Ilocano na ako, psych, at may guard ka na sa Motus. Ay. Galing. Galing. So, ayun, sabi ko kanina sa round 1 ni Kenji, mas maging sana sa next battle is maging mas creative, 'di ba? So ayun, nagulat ako sa 2 and 3. Ayun, napakita niya 'yon. Sana magtuloy-tuloy sa lalo na sa mga next battles, debut battle niya ata to. So sa mga next battle niya sa Moto, sana magtuloy-tuloy yung ganitong sabihin natin creative, no? So, galing yung parody dun sa kay Thirdy na lahat yan inipon ko. Nagampanan naman niya ng maayos yun. Kaya shoutout sa'yo, Kenji. So, yun. Overall, all 3 rounds, bibigay ko kay Kenji yun. Pinakamalakas niya yung round 3. Lahat, ganda ng pagkakalatag. So, yun. 7, 8, 9. Pataas eh. Pataas yung level ng performance ni Kenji. Unlike kay RNC na pababa. So, all 3 rounds, Kenji. And that's 24 to 6, 7, 6, 19. So, 24 to 19, all 3 rounds. Kenji. Ambush 5. Kung nagustuhan nyo yun, magpasalamat ko, Igocent, sa likod lang yun ng munya. Para kay Kenji. Yun. Pero ang boto ng hurado, 3-0. Magingay para kay Kenji. Shoutouts kay Yon, shoutout nga pala sa Bakbakan Rap Battle. EGU, Consig, salamat. Yeah, final. Yun, RNC, Gapo, Nan,
BRC. Yeah, final. Ayun dyan po, binoto ko si Kenji round 1, mas commanding yung presence niya. Tapos round 2, parang mas nakapag-iwan ng moment si RNC, kaya binoto ko siya sa round 2. Tapos round 3, and si Kenji din. Yo, MJ, binoto ko yung guard, binoto ko si Kenji. Kasi round 1, sa kanya kasi nag-choke si RNC, round 2, tabla, round 3 parang nagano na binigay na ni RNC. Ni RNC yung laban kay Kenji, kaya Kenji 2-1. Yo, Jem, binoto si Kenji. Round 1 kay Kenji kasi sa punchlines, halos pantay lang sila pantay lang. May choke si RNC sa round 1, so automatic since pantay, binoto si Kenji. Sa round 2, feeling ko dun mas umangat si RNC. Kasi multis. Siguro pinaka-highlight ng round 2 nila parehas yung flow ni RNC na dikit-dikit yung line scheme. Sa round 3, ayun, yung ender ni RNC para nawawala na siya. Si Kenji nagkaroon ng momentum sa dulo. Oo. So, round 3 kay Kenji. Pero props sa rhyme ability ni RNC, solid. Pero all in all, 2-1 kay Kenji. Okay, so that's it. And shoutout kay Kenji. Sana nagustuhan mo yung review ko sa battle na to. So, yun lang. Wala na akong additional na sasabihin pa. And as panimula, no? Unang battle review na request rather. Unang request na ni-review natin ngayong taon or ngayong January. Diba? So, yun. Kita-kits tayo. Marami pa tayong re-reviewin and strong start. Strong start tayo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.